Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Linggo ng gabi, kaarawan ni Ginoong Elmer at nagkakasiyahan ng lahat sa kanilang bakuran nang dumating ang pinsan niyang si Drigoy, dala ang masamang balita. Inutusan niya kasing bumili pa ng alak na inumin ang pinsan, subalit na patrobol naman to sa labasan. Dala na rin ng tama ng alak ay sumugod doon sina Ginoong Elmer kasama ang ibang kaibigan para maging restback ni Drigoy. At nauwi na nga sa isang insidente ang lahat. Dahil medyo madilim ang lugar na pinangyarihan, walang nakakita kung sino ang taong nagpaputok ng sumpak na sinundan pa ng paghagis ng Molotov. Patay ang dalawang kaibigan ng Ginoo na sina June at Meg, matapos direktang tamaan ng bulitas ng sumpak sa mukha at dibdib. Hindi nasapul ng sumpak si Elmer sapagat malayo siya nang may magpaputok noon. Kaya lang hindi naman siya nakaligtas sa Molotov. Dahil may mga palaman na bubog at pako ang nasabing pampasabog, kaya natalsikan siya ng mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. At ang mas pinakamalalang tama ay ang magkabilang mata niya. Dinala siya sa ospital at nakaligtas sa panganib, kaya lang ay malaki ang naging kapalit nito. Tuluyang nabulag ang Ginoo dahil sa mga bubog na tumama direkta sa kanyang mga mata. Magmula nang mabulag si Ginoong Elmer, ay marami nang nagbago sa kanilang bahay. Naging tila malungkot na ang tahanan nilang dati ay punong-puno ng halakhakan at kasiyahan. Madalang na rin siyang lumabas ng silid at bahay dahil sa kanyang kalagayan, kaya labis na nag-alala ang kanyang asawang si Alicia at nag-iisang anak na si Alimar, na 20 years old na. Kahit isang taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin matanggap ni Ginoong Elmer ang kanyang pagkabulag. Kaya madalas na siyang naging aburido at mainitin ang ulo. At siyang makilala at mahuli ang salarin dahil gusto niyang bawian ito sa nangyari, lalo na sa pagkamatay ng dalawa niyang matalik na kaibigan na sina June at Meg. Hindi niya man lang kasi napuntahan ng lamay at libing na mga to sapagkat halos 3 buwan siyang nagstay sa ospital noon. Sa araw na ito, kung saan ay walang pasok sa trabaho si Alimer, kaya siya muna ang pansamantalang nag-aalaga sa ama kahit pa meron silang kasambahay. Hinayaan lang ni Aling Inday ang binata na asikasuhin ng kanyang ama dahil minsan lang naman to sa isang linggo. Nay Inday, patikim nga po nitong niluto niyong pork steak kung sakto ang lasa. Paborito pa naman to ni tatay. Tumango-tango ang maitim na babae habang nakangiti. Perfect, Ali. Siguradong magugustuhan to ng tatay mo. Pagkatapos matikman at ma-approve ang luto, ay nagpatuloy ito sa paglilinis ng kalat niya sa kusina. Nang masiguro nga na ayos na ang lasa ng pagkaing inihanda, ay kaagad nagsalin si Alimer ng ulam sa mangkok, kasunod ng pagsasandok ng mainit na kanin. Pagkakitang kumpleto na ang kanin, ulam at tubig sa tray, ay masaya siyang naglakad papunta sa silid ng mga magulang at nang nasa tapat na, ay mahina siyang kumatok bago itulak ang pinto para bumukas ito. Naabutan niya si Ginoong Elmer na nakaupo sa sofa na katapat ng bintana. Tila ba nakadungaw turoon na akala mo ay nakakakita pa. Good afternoon, tay. May niluto pong paborito niyong pork steak. Kain na po kayo. Dali-dali niyang inilapag ang food tray sa lamisita malapit sa ama. At pagkatapos ay tinapik-tapik niya ang ama sa balikat. Ngumiti naman si Ginoong Elmer na mahigpit na humawak sa kanyang mga kamay. Ikaw ba nagluto niya, nak? Naamoy ko ang bango ah. Siyempre naman, tay. Pinerfect ko talaga ang luto dyan. Kasi alam kong paborito niyang ulam na yan eh. Ay, sige. Makakain na nga. Tara rito. Gusto ko kasing malapit sa bintana kapag kumakain para nakikita ko yung tanawin sa labas. Napangiti lang ang binata bago hatakin ng lamisita palapit sa kinaroroonan ng ama.
Pagkatapos noon ay pumwesto siya sa tabi nito. Kain na po kayo, Tay. Maganang kumain ng Ginoo sapagkat bukod sa paborito nito ang pagkain ay si Elmer pa ang nagluto noon. Mas napaparami talaga ang kain ni Ginoong Elmer kapag ang anak niya ang nag-asikaso sa kanya. Hindi rin kasi hinahayaan ng binata na hindi maubos ng kanyang ama ang pagkain ihahanda niya. Ilang minuto ang nakalipas matapos mananghalian ay uminom na rin kaagad ng gamot ang Ginoo bago to magsalita. Nak, kumusta naman ang tanawin sa labas ng bahay? Nakangiting dumungaw sa bintana si Alimer bago tumugon. Tirik na tirik ang araw, Tay. Tapos, doon sa tindahan ni Manang Segunda, ayun, marami na naman nakatambay na tsismosa. Naririnig mo naman po, di ba, yung mga tawanan nila? Oo. Wala pa rin silang kupas sa pakikipagchismisan, ano? Tapos, dito sa bandang kaliwa natin, dun sa bakanting lote, mayabong na yung puno ng akasya. Namumulaklak na, Tay. Kapag humahangin nga at nahuhulog ang mga bulaklak, para kang nasa Japan eh. Alam mo yun, Tay? Yung parang mga nahuhulog na cherry blossom. Oo. Nai-imagine ko nga, anak. Ang ganda nga nun, ah. Ang kaso nga lang, nakasimangot si Manang Segunda kasi yung mga bulaklak umaabot sa tapat ng tindahan niya. Ang kalat-kalat daw. Killjoy talaga yung si Manang Segunda, eh, no? Kaya tumandang dalaga kasi laging nakabusangot yung mukha, eh. Nang hirap niyang pasayahin, ha? Sinabi mo pa, Tay. Ay, salamat sa pagiging mata ko, anak. Ay, wala po yun, Tay. Teka, gusto niyo po magpunta tayo sa sala para makapanood na tayo ng paborito niyong noontime show? Pagkatango ng Ginoo ay kaagad niya itong inalalayang maglakad palabas ng kwarto. Pagdating nila sa sala ay naabutan nila si Aling Inday na nagwawalis. Kaya binati na to ni Ginoong Elmer kahit hindi nakikita. Magandang tanghali rin, Elmer. Nabusog ka ba sa niluto ng anak mo? Ay, siyempre, nabusog ako. Pero masarap ka rin namang magluto, ah. Baka magtampo ka, Ate Inday. Ngumiti lang ang kasambahay bago magpatuloy sa ginagawa nito. Ay, siya nga po pala, Nay Inday. Pakikuha na lang po yung pinagkainan ni tatay sa kwarto ha. Baka langgamin eh. Ay, sige. Salamat sa paalala. Buksan niyo na lang yung TV kung manonood kayo, ha? Sige po, salamat po. Binuksan na nga ng binata ang TV at nagsimula na silang manood kahit nakikinig lang si Ginoong Elmer. Makalipas ang ilang minuto, nang marinig ni Alimer na mahinang humihilik ang kanyang ama, ay pinatay na niya ang TV at inhiga to sa mahabang sofa saka tinapatan ng electric fan. Nang masigurong ayos na ang lagay ng ama, ay nagtungo na siya sa kusina para kumain. Sinabayan naman siya ni Aling Inday at nang matapos na, ay nagtungo muna siya sa kwarto para umidlip. Pinaubayan na rin muna niya sa kasambahayang pagbabantay kay Ginoong Elmer. Pagsapit ng hapon, matapos nilang makapagmeryenda, ay nagkayayaan ng mag-ama na magpunta sa parke sa kanilang lugar. Nagpaalam lang si Alimer sa kasambahay at nang sumang-ayon si Aling Inday, ay nagtuloy-tuloy na sila palabas ng bahay papunta sa nasabing parke. Mabuti na lang talaga, Tay. Nagtayo sila ng maliit na park dito sa atin, no? At least, kahit pa paano may matatambayan ng mga tao kapag naboboring na sa bahay. Ang sarap mag-relax dito, Tay. Hindi ba? Oo nga, anak. Habang tumatango-tango ang Ginoo, ay iginala niya ang tingin sa paligid na parabang may nakikita pa rin siya. Nang mapansin niyo ng kanyang anak, ay ngumiti ito saka nagsalita para ipaalam ang mga nangyayari sa paligid. Tay, may 3 kabataan dun sa padulasan. Masaya silang naglalaro habang yung nasa kaliwa nilang duyan, may isang pamilya rin na nag-i-enjoy. Tapos, dito naman sa bandang kanan natin, may mga magkakaibigan na naglatag ng banig habang kumakain ng mga dala nilang snacks.
Tapos, dun sa bandang dulo, may dalawang matandang mag-asawa na parang teenager ko magarutan. Pero ang sweet nila, tay. Nang makita ni Oliver ang ngiti sa labi ng ama, ay ganoon na lang din ang tuwa sa kanyang puso, sapagkat sa kabila ng pagkabulag nito ay nakukuha pa rin tumawa ng Ginoo. Ilang saglit ang lumipas ay nawala rin ang ngiti sa labi ni Ginoong Elmer. Tumingin siya sa gawin ng anak kahit hindi ito nakikita. Pagkatapos ay saka siya nagsalita uli. Nak, salamat dahil hindi ka nagsasawang maging mga mata ko. Nakakalungkot lang kasi kung hindi ako nabulag, hindi mo na sana kailangan gawin to. Imbis na nagpapakaabala ka sa mga bagay para sa sarili mo, hinuuna mo pa ako. Tay, don't worry po. Kung may oras ako, lagi ko po kayong paglalaanan, katulad ni nanay. Marami pa silang masayang pinag-usapan ng ama at talagang kitang-kita sa mga mata nila ang kasiyahan kahit pa ganoon ang sitwasyon. Habang pinagmamasdan ni Oliver ang masayang mukha ng ama, ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng hindi mapapantayang saya. Para sa binata ay iba ang hatid na kasiyahan at sobrang nakatataba ng puso kapag nakikita mong masaya ang mga mahal mo sa buhay, lalo na ang pinakamamahal niyang tatay. Nang medyo dumilim na, ay nagpasya silang mag-ama na umalis na sa parke, at habang inaalalayan ng ama sa paglalakad, ay may napansin siyang matandang lalaki sa pinakadulo ng parke na nakaharap sa kanila. Saglit siyang napatigil at pinagmasdan ng nasabing matandang Ginoo na nakasuot na maruming damit at pantalon. Kuba ito, nakangiwi ng pakaliwa ang muka at bulag din ng kaliwang mata. Bukod doon ay meron itong hawak na tungkod na naghahalo ang kulay ng lumot at puti. Medyo nakripihan si Oliver pagkakita sa matandang lalaki. Naisip niya kasi kaagad na ganoon ang itsura ng mga mangkukulam o aswang na napapanood niya sa mga pelikula. Kaya nang maglakad to papunta sa kanilang mag-ama, ay medyo kinabahan din siya. Kumapit kaagad siya ng maigpit sa amang bulag na nagtataka naman kung bakit sila huminto bigla. Oh, anak, bakit? May nakalimutan ka ba? Wala po, tay. May matandang lalaki lang sa harapan natin. Parang palaboy. Ngumiti ang marungis na matandang lalaki kaya mas lalong nakripihan ng binata dahil sa naninilaw at nabubulok nitong mga ngipin. Magandang hapon sa inyo na may magagandang kalooban. Ako si Manong Boy na isang palaboy at kumakatok sa puso niyong dalisay. Makikingi lang sana ng barya, pambili ko lang ng kapirasyong tinapay. Anak, bigyan mo na. May iniwang pera ang nanay mo sa bulsa ko, dukutin mo. Sinunod nga ng matangkad na binata ang utos ng ama at nang makakuha siya ng 100 piso ay kaagad niya itong iniabot sa matandang palaboy na nagpakilala bilang si Manong Boy. Pagpasensyahan niyo na po, Manong Boy, kung yan lang ang nakayaanan namin. Kung napapansin niyo naman po siguro, hindi na ako nakakakita kaya hindi na rin makapagtrabaho. Ito po, idagdag niyo po, Manong Boy. Pasensya na po kung yan lang po mabibigay namin. Ngumiti ulit ng labas ngipin si Manong Boy sa mag-ama bago tumugon. Maraming salamat sa inyo. Hindi importante kung malaki o maliit ang salapi. Ang mahalaga ay nakatulong kayo sa kapwa. Malaking halaga na rin itong naibigay niyo sa akin. Darating ang panahon na masusuklian ang ginawa niyong kabutihan na mag-ama. Bulag din ako katulad mo. At sinasabi ko sa iyo, kapag dumating ang panahon na kinailangan mo ng tulong, masusumpungan mo ito kaagad. Napakunot noon ng noo si Oliver pagkarinig sa sinabing yun ng matandang lalaki. Pero hindi niya nagawang tumugon pa sa sinabi nito sapagkat naglakad na ito palayo. Parang ngayon ko lang nakita rito sa lugar natin yung matandang yun, tay.
Nagkibit balikat lang si Ginoong Elmer kaya hindi na lang din muna nagsalita ang binata. Nang mawala ang matandang lalaki sa paningin nilang mag-ama, ay nagpatuloy na sila sa paglalakad pa uwi. Pagpasok sa loob ng bahay, ay sabay na napasinghot ang mag-ama matapos humalimuyak ang mabangong niluluto ni Aling Inday. Sinama niya muna ang ama sa silid nito bago siya magpunta sa kusina. Na Inday, ang sarap naman ng niluluto nyo ah. Ang bango-bango. Amoy na amoy namin ni tatay sa labas pa lang ng bahay eh. Ito kasi ang request ng nanay mo ngayon eh. Rellenong bangus. Wala pa po si nanay? Katatawag lang. Medyo mahuhuli siya ng uwi dahil nag-overtime daw sila sa work niya ngayon eh. Parang lagi na lang nag-overtime ngayon si nanay ah. Sana naman magkaroon na siya ng time kay tatay. Dati naman kapag weekend wala siyang pasok. Pero ngayon, pinapasukan na rin niya. Imbis na maglaan ng oras para kay tatay. Kinausap ko na yung nanay mo tungkol dyan. Pero intindihin mo na lang din at isipin na ginagawa niya yon na nagpapakalunod siya sa trabaho para sa inyo ng tatay mo. Sana nga po, ganon. Hindi na halos natapos ng binata ang sinasabi sapagkat biglang nagring ang kanilang telepono na nasa sala. Saglit niyang iniwan ng kasambahay at sinagot ang kung sino mang tumatawag. Hello, this is Pondillo Residence. Sino po sila? Hawak ang buhay ng tatay mo. Kailangan ko ngayon din ng 10 milyon. Walang niya ka, Jason. Paboy! Ano ka na, Ali? 6:30 na ng gabi. Ang usapan, sharp 7 nandito na dapat sa meeting place ah. Ay, anak ng pating. Nakalimutan ko, promise. Mabuti tumawag ka. Nawala talaga sa isip ko. Kompleto na ba kayo? Nandiyan na ba sila Jig, Loisa, pati si Vince? Oo, on the way na daw sila. O sige. Papunta na ako dyan sa meeting place. Magbibis lang ako ha. Nako, basensya na. Ginala ko pa kasi si tatay sa park eh. Oh, ayun na. Gumamit na ng tatay trump card oh. Natawa na lang ang matangkad na binata at pagkababa niya ng telepono ay dali-dali siyang bumalik sa kusina para magpaalam kay Aling Inday. Nagtungo rin siya sa kwarto kung saan naroon ang ama saka sinabi ang planong lakad. Pagkatapos noon ay tumakbo na kaagad siya papunta sa kanilang kwarto para mag-ayos ng sarili. Makalipas ang ilang minuto matapos maligo, magsipilyo ay gumayak na nagpaalam na siya sa mga tao sa bahay. Nagbili na rin siya na tirhan ng ulam dahil pag-uwi ay kakain siya. Mabilis na lumipas ang oras. Mabuti na lang din ay mabilis din siyang nakarating sa paroroonan dahil harurot sa pagmamaneho ang jeep na nasakyan niya. Pakiramdam nga kanina ng matangkad na binata ay nakasakay siya sa roller coaster habang ang ilang pasahero naman ay galit na galit lalo na ang buntis na panay ng pag-alog ng tiyan kapag napapadaan sila sa malubak na kalsada. Pagbaba ng jeep ay kinawayang kagad siya ni Jason at ng iba pang kaibigan mula sa kabilang bahagi ng pedestrian walkway. Nagbalik kaway rin siya sa mga kasamahan at kaagad na tumawid. Kanina pa talaga naghihintay yung Juni birthday boy dun sa kanila. Kahit kailan talaga. Ay nako. Ito naman, parang gutom na gutom. Hindi naman aalis yung may birthday dun oh. Nagtawanan sina Zig, Loisa at Venice hanggang sa matigilan na sila dahil may dumaang jeep na eksaktong walang kahit sinong sakay na pasahero. Huminto sa tapat nilang magkakaibigan at nag-offer na ihahatid sila basta magbabayad sa tamang halaga. Pumayag na rin ang lahat kahit medyo may kamahalan ng bayad dahil nga medyo malayo-layo ang bahay ng kanilang pupuntahan. Ang maganda pa roon ay hindi na nila kailangan pang magtatlong sakay. Habang isa-isang nagsasakayan ng lahat, ang magkaibigan naman ay pumwesto sa unahan. Naunang sumakay si Alimer na sinunda ni Jason. Pagkaupo ay kaagad napatingin ang matabang lalaki sa hilera ng mga bangketa na hindi kalayuan doon.
at napansin niya ang nanay ni Alimer na si Ginang Alice na merong kasama. Dahil doon ay kaagad kinalabit ni Jason ang best friend at itinuro ang dalawa. Pre, nanay mo yun, di ba? Sino yung kasama niya? Napakunot muna ng noo ang matangkad na binata habang pinagmamasdan maigi ang ina at ang kasama nito. Nang makilala niya ang lalaki, ay napapangiti niyang tinapik ang best friend bago tumugon. Si nanay nga yan, tsaka si Chong Drigoy, pinsan ng tatay ko. Akala ko kung sino na eh. Talaga, napakarumi talaga ng utak mo. Tara, magbayad na nga tayo. Pagkabot nila ng bayad sa tsuper, ay nagtuloy-tuloy na nga ang biyahe. Pasado 8:00 ng gabi ay narating na nga nila ang bahay ni Junie na may kaarawan nung araw na yon. Nagpakasaya sila at nagkaroon ng kaunting inuman hanggang sa ang ilan sa kanila ay magkalasingan na. Eksaktong 10:00 ng gabi ay nagpasya nang umuwi ang magkakaibigan na hinatid na lang ng sasakyan ng mga magulang ni Junie hanggang sa bayan. Matapos masigurong nakasakay na ang mga kaibigan pauwi sa kani-kanilang bahay, ay nagtungo na si Alimer sa paradahan ng tricycle sapagkat wala ng jeep kapag ganoong oras. Makalipas ang ilang minuto, paghinto ng sinasakyan niyang tricycle sa tapat ng bahay, pagbabasa na sabing sasakyan, ay naulinigan niya pa ang pinsan ng ama. Chong Drigoy? Hoy, ikaw pala yan. Kauwi mo lang, nak. Mukhang nakainom ka pa. Sakto lang po. Galing ako sa birthday ng kaibigan ko. Kayo po, saan po kayo galing, Chong? Dadaan sana ako sa inyo at may ipapabilin lang sana sa nanay mo. Kaya lang mukhang tulog na Ganun po ba? Ano po bang ipagbibilin nyo? Ako na lang po ang magsasabi bukas ng umaga. Ay, nako, hindi na. Ako na lang bukas ang magpupunta rito sa inyo. Sige po, Chong. Ingat po kayo sa pag-uwi, Ikaw din, nak. Huwag ka masyado magpapakalasing at uuwi ng gabi. Yung mga katulad pa naman natin pogi, madaling mapag-interesan . Baka mamaya makidnap ka, mahirap na. Mawawala na yung kamukha kong pamangkin. Si Chong talaga, sige po, papasok na ako sa loob ng bahay, Pagkatango ng Ginoo ay naglakad na to palayo na sinundan lang ni Alimer ng tingin. May bigla kasi siyang na-realize. Oo nga, no? Marami nagsasabi na kamukha ko si Chong Drigoy. Napagkakamalan pa nga kami minsan na mag-ami. Napailing na lang siya at nagdire-diretso na papasok sa loob ng bahay, kung saan naabutan niya rin ang ina na tila kanina pa siya isinisilip sa bintana. Oh, Nay, gising ba pala kayo? Si Chong Drigoy nasa labas kanina . Naalimpungatan lang ako, nak. Kababangon ko lang din. Hinihintay-hintay din kasi kita. Buti at dumating ka na kaya babalik na ako sa kwarto. Sige po, Nay. Good night po. Pagpasok ng kanyang ina sa silid nito, ay dumiretso na siya sa banyo para saglit na maghilamos ng katawan. Nang mapresko na ang katawan, ay natulog na kaagad siya sa kwarto. Kinabukasan, pagkagising at pagpunta sa kusina, ay naabutan niya ang ina at tiyuhin na tila katatapos lang mag-usap. Kapapasok lang din ni Aling Inday na nag-check ng niluluto nitong sopas para sa almusal. Good morning, Nay. Chong, Nay Inday, good morning po. Matapos siyang batiin ng tatlo, lumapit siya sa nilulutong sopas at inamoy-amoy ito. Nay Inday, ako na pong magbibigay kay tatay ng almusal, ha? Sige, Ali. Kumuha ka na lang dyan dahil luto na naman yan. Dali-dali ngang nagsandok ang matangkad na binata at dumiretso sa silid ng mga magulang para pakainin ng kanyang tatay ng almusal. Pagkatapos noon ay inaya niya ulit ang Ginoo sa parke dahil maaga-aga pa naman at hindi pa masakit sa balat ang init ng araw. Saglit lang din sila sa park
at mga bandang 9:00 ng umaga ay bumalik na sila sa bahay. Elmer, magpahinga ka muna at maya-maya isasama kita sa pagligo. Si nanay po nasaan? Mga kalahating oras ang lumipas pag alis ni Drigoy. May tumawag sa kanya tapos naligo kaagad at umalis. May importante raw silang lakad eh. Kaya ako na lang muna ang pinagbilinan na magpaligo sa tatay mo. Sige po. Okay lang naman po, Manang Inday. Napakunot na lang ng noo si Alimer na halata na naman ang pagkadismaya sa kanyang ina, sapagkat mas napapansinan niya ngayon ang kakaibang ikinikilos ng nanay Alicia niya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos na maligo ni Ginoong Elmer ay nananghalian na nga sila ng sabay-sabay. Ilang minuto makatapos man ang halian ay tumawag na naman si Jason na nagpapasama sa kanya sa bayan kaya inoohan na niya. Nagkita sila ng matalik na kaibigan sa isang food court at nag-usap muna bago magpunta sa mall at bumili ng mga dapat bilhin ni Jason. Inabot na sila ng hapon sa pamimili hanggang sa meron na namang tumawag sa cellphone na matabang lalaki na nagsasabing emergency. Naku pre, pasensya ka na ha. Gusto pa sana kitang ilibre sa pagtulong mo sa akin sa pagbili nito mga gamit ni Lolo. Kaya lang, tumawag ang tiya ko Nadulas daw ang lolo sa banyo kaya kailangan ko na umuwi kagad. Ha? Gusto mo bang samahan kita sa inyo? Ay, hindi na. Ayaw na kitang may istorbo pa. Salamat talaga ha. Babawi na lang ako sa next weekend. Promise. O sige. Mag-iingat ka pre sa pag-uwi. Balitaan mo ako kung anong lagay ni Lolo Mario Tumakay agad ng tricycle si Jason at nang mawala na ito sa paningin niya, ay ibinaling naman ni Alimer ang atensyon sa kalsada para maghintay ng jeep na masasakyan pa uwi sa kanilang area. At habang naghihintay, ay hindi sinasadyang makita niya si Chong Drigoy na lumiko sa eskinita malapit sa terminal ng mga tricycle. Oh, saan pupunta yung si Chong? Saka, anong ginagawa niya rito sa bayan? Parang napapadalas ko yata siyang nakikita rito Dala ng matinding kuryosidad ay naglakad siya sa lugar na pinuntahan ng tiyuhin at nang liliko na siya sa nasabing iskinita ay laking gulat niya nang biglang sumulpot si Manong Boy. Oh, Manong Boy? Ikaw pala yan, mabait na anak. Sadyang iniadyan ng tadhana na makita ang landas natin Ano pong ginagawa niyo rito sa bayan? Ang layo naman po ng narating niyo. Marunong naman akong sumakay ng jeep. Mabait na anak. Oo nga naman po. Ay, pasensya na po Mamboy saka Ali na lang pong itawag niyo sa akin kaysa mabait na anak. Ang awkward po kasi. Hindi na niya natuloy ang ibang sasabihin sapagkat nakita niya na biglang nag-iba ang hilatya ng mukha ng Ginoo. Bigla na lang tong sumeryoso habang nakatingin sa kanya na parabang hinuhukay ang buo niyang pagkatao. Alam kong meron kang hinahanap ngayon, pero hindi pa to ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Ako na ang nagsasabi sa iyo. Mismo ang tadhana ang magpapakita sa iyo ng mga bagay na dapat mong makita. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Meron ka bang pera dyan kahit magkano? Nagugutom na kasi ako Napakamot na naman tuloy sa ulo ang matangkad na binata habang nakatingin sa gusgusing matandang Ginoo na humihimas-himas pa ng tiyan. Pagkadaka ay isinama na lang niya si Manong Boy sa isang fast food restaurant at nilibre ng makakain. Nang mabusog na sila pareho, ay pinabaunan pa niya to para mayroong makain pag-uwi. Napakabait mo talaga, anak. Maghintay ka lang dahil masasagot din ng mga katanungan mo sa buhay. At sa oras na mangailangan ka ng tulong, masusumpungan mo yon sa tamang panahon. Pasensya po hindi ko talaga kayo maintindihan Ay sige, uuwi na ako. Hanggang sa muling pagkikita. Sige po, mag-ingat po kayo. Naglakad kaagad ang matangkad na binata hanggang sa makarating sa waiting shed. Habang naglilibot-libot ng tingin
ay eksakto naman na nakita niya ulit ang tiyuhin na patawid sa kabilang kalsada. Susundan niya sana to, ang kaso lang ay may dumating ng sasakyan na padaan sa kanilang area. Nagdadalawang isip pa nga siyang sumakay hanggang sa marinig na lang niya ang boses ng ina na nasa loob na pala ng jeep. Nak, bakit nakatambay ka pa dyan? Sakay na rito. Wala na siyang nagawa kundi ang sumakay sa jeep at tumabi na sa ina na kaagad nagbayad ng kanilang pamasahe. Pagkaharurot ng jeep ay napatingin pa ang matangkad na binata sa kabilang kalsada pero hindi na niya nakita si Chong Drigoy. Saan ba nang galing ha, Ali? Sinamahan ko po si Jason dun sa mall. Ang kaso, umuwi rin siya kaagad dahil si Lolo Mario nadulas po daw sa banyo nila. Ay nako, ayos lang ba daw siya? Wala pa pong balita na eh. Mamaya ko po malalaman pag uwi sa bahay kasi tatawag ako sa kanya. Naiwan ko po kasi yung cellphone ko eh. Kayo po, saan po pala kayo galing, Nay? Hindi kagad nakaimik ang ginang kaya pasimpleng napakulot ng noo ang kanyang anak habang nananatiling nakatingin sa kanya. Sa ninang ami mo lang, nak. Nag-aya lang din siyang lumabas eh. Ganun po ba? Nakita ko nga rin po pala si Chong Drigoy kanina sa bayan. Bago niyo po ako tawagin, nakita ko siya dun eh. Namuo ang pawi sa noo ng ginang pagkarinig sa sinabi ng anak. Pero mas lalo pa siyang kinabahan sa mga sunod na sinabi ng gwapong binata. Tapos, kahapon din ay, nakita ko kayo ni Chong sa bayan. Magkasama kayo. Sabi niyo po kay Nay Inday, gagawin kayo dahil sa overtime. Saan po kayo galing ni Chong Drigoy? Kasi, huwag mo na lang sasabihin sa tatay mo to ha. Naghahanap kasi ako ng pwedeng tumulong sa pagpapa-opera ng mga mata ng tatay mo. Sikreto ko sana to, kaya lang nakita mo na kami ng tiyo mo eh. Talaga, Nay? Basta, sa atin mo na to anak ha. Sige po, Nay. Tuwang-tuwa ang puso ni Alimer matapos yung marinig sa kanyang ina. Sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng pagka-guilty dahil sa mga naiisip niya tungkol sa ina. Pag-uwi nila ng bahay ay hindi may pinta mukha niya pagpasok nila. Ang saya mo yata ngayon. Anong meron, Ali? Wala naman po. Si tatay po pala. Kibit balikat na itinuro lang ng matandang ginang ang tatay niyang bulag na nakaupo habang nakikinig sa TV. Lumapit doon si Alimer at nagmano na may ngiti sa labi. Anak, parang ang saya mo yata ngayon Takto lang po. Sige tay, magbibis lang po muna ako ha. Nagtungo na nga siya sa sariling kwarto at saka nagpalit ng pambahay. Pagkahiga ay nakatulog din siya kaagad dahil sa pagod. Subalit napadilat din ng kanyang mga mata matapos maramdaman ng isang malamig na samyo ng hangin sa kanyang tenga. Napalingon kagad siya sa nakabukas na bintana at mula sa likod ng puting kortina ay may naaninag siyang anino ng isang tao. Ginusto niya itong lapitan kaya lang ay hindi naman niya maigalaw ang kanyang katawan. Sino ka? Nang magsalita ang nasabing kung sino mang nilalang na nagkukubli, ay nabosesan niya ito kaagad. Manong Boy? Kailangan mo ng tulong. Huwag kang mahihiyang tumawag. Makakasumpong ka ng tulong sa tamang panahon. Unti-unting nangilabot ang matangkad na binata matapos umalingaw-ngaw ang tinig ng matandang lalaki hanggang sa tuluyan tong maglaho sa dilim. Biglang napadilat si Alimer kasunod ng pagsampal sa sariling mukha sapagkat merong lamok na kumagat doon. Napabangon din siya sa kama at saka nagkakamot ng binti dahil sa dami ng lamok na pumapapak. Nang nakatulog pala kasi siya kanina, ay nakalimutan niyang buksan ang electric fan at isara ang bintana. Napaungot siya habang pinipihit ang bukasan ng wall-mounted electric fan. Pagkatapos noon, ay tinungo niya ang bintana. Isinara ito at iwinagwag ang nakabulumbon na puting kurtina.
Nang pawagwag na, hinawi-hawi niya ito hanggang sa masakop ang buong bintana. Pagkakita niya sa anino sa puting kurtina, ay muling sumagi sa isip niya ang napanaginipang kanina dahilan para siya ay mapabuntong hininga. Ay, bakit ko kaya napanaginipan si Manong Boy? Anong meaning ng panaginip na yun? Muli niyang inalala ang mga sinabi ng matandang lalaki sa kanyang panaginip. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag. Makakasumpong ka ng tulong sa tamang panahon. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng silid at pagdating sa sala ay napakunod siya ng noo sapagkat tila tulog na ang mga kasama niya sa bahay. 9:00 pa lang ng gabi? Tulog na kagad si Inay Inday? Nasabi niya yon sapagkat ganoong oras ay kadalasang gising pa ang matandang babaeng kasambahay at nanunood ng balita. Dumiretso na lang siya sa kusina at naghapunan. Makalipas ang ilang minuto, matapos niyang mahugasan ng mga pinagkainan, ay muling bumalik siya sa sala at binuksan ang TV. Nasa kasagsagan na siya ng panonood nang bigla naman siyang nakarinig ng pag-iyak mula sa kung saan. Kaya hininaan niya ang TV. Pinakinggan niya pa ito hanggang sa makumpirmang nanggagaling ang pag-iyak sa kwarto ng mga magulang. Ba't may umiiyak doon sa kwarto nila nanay at tatay? Marahan at maingat niyang tinungo ang silid ng mga magulang na nasa kabilang side ng pinakadulo ng bahay. Sa gilid ng nakasarang pinto ay naupo siya at taimtim na nakinig upang malaman kung bakit at sino ang umiiyak. Sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin, mahal. Kung napapagod ka na, sabihin mo lang sa akin at hindi ako magagalit. Paano mo naman naisip yan, mahal? Hindi ko lang to basta naisip, Alicia. Nararamdaman ko rin. Bulag ako, oo. Pero hindi naman ako gaano kamanhid. Alam kong nanlalamig ka na sa akin. Kahit dati pa naman na hindi ako nabubulag. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos marinig ang usapan ng kanyang mga magulang. Nakaramdam siya ng matinding awa para sa ama sapagkat tila tumatago sa buto ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Man, pinyan. Dapat matagal ko na itong sinabi, di ba? Matagal na pala talaga akong bulag pero bakit mas ngayon ko lang to napagtanto? Kasama tayo gabi-gabi sa pagtulog pero bakit parang wala ka na sa tabi ko? Parang ang layo-layo mo. Habang tumatagal, mas lalong hindi na kita nararamdaman, Alicia. Pinagsasabi mo, Elmer. Kahit anong mangyari, pakiusap ko lang sa'yo. Huwag mo ilalayo sa akin ang anak ko. Napayak na lang si Alicia at habang pinakikinggan yun ni Alimer, ay parang nadudurog na rin ang kanyang puso. Ito kasi ang unang pagkakataon na marinig niyang ganoon ang pag-iyak ng ama. Gusto niya man sanang pasukin sa loob para damayan ng mga magulang, kaya lang ay sa hindi malamang dahilan ay pinanghinaan siya ng kalooban. At dahil sa hindi na rin kinakaya na matangkad na binata ang mga naririnig, ay patakbo siyang bumalik sa sala at pakunwaring nilibang ang sarili sa panonood ng TV. Kaya lang kahit anong gawin niya, ay parang nakaukit na ang mga narinig kanina na paulit-ulit nang tumatakbo sa kanyang utak. Pinatay niya ang TV saka nagkulong sa kwarto. Pagkahiga ay hindi niya namalayang napapaluhan na rin siya. Hindi niya talaga kayang maisip na makakawatak-watak ang kanilang pamilya. Bakit ganun ang usapan nila nanay at tatay? Ano bang dahilan? Bakit sila ganun? Natigilan siya matapos sumagi sa isip niya si Chong Drigoy. Doon niya biglang napagtagni-tagni ang mga bagay-bagay. Napapadalas nga niyang nakikita na magkasama ngayon ang ina at tiyuhin. Sa totoo lang,
ay nakakarinig nga siya ng mga chismis tungkol kay Chong Drigoy pero isinasantabi niya lang to. Subalit ngayon, matapos na marinig ang usapan ng mga magulang, ay biglang nabuhay sa kanyang isip at puso ang mga usaping yon. Posible kaya na may relasyon sila? Si nanay, kalaguyo ni Chong Drigoy? Demonyong yan. Nakatulugan na lang niya ang sobrang pag-iisip patungkol sa bagay na yon. At kinabukasan, tahimik ang loob ng bahay nang magising si Alimer at pagsilip niya sa kusina ay naabutan niya nga roon si Aling Inday na nagluluto na ng almusal. Umupo siya sa tapat ng dining table bago bumati sa matandang babaeng kasambahay. Good morning po, Nay Inday. Bakit ganyan ang mukha mo? Mag-almusal ka na muna. Gusto mo ba na ipagtimpla kita ng kape? Salamat po. Parang wala akong ganang pumasok ngayong araw eh. Gising na po ba sila nanay at tatay? Maagang umalis ang nanay mo. Hindi na nga nag-almusal. Nang marinig yun mula sa kasambahay, ay napaisip na naman tuloy si Alimer hanggang sa wala sa sariling napatanong na siya kay Aling Inday. Nay Inday, may tanong po sana ako eh. Seryosong tanong po. Sige, ano yon, Ali? Di bali na nga lang po. Napakibit balikat na lang ang matandang ginang na nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa nagdaang araw ay naging mapag-obserba si Alimer sa kilos ng kanyang ina dahil gusto niyang makasiguro kung tama nga ba ang hinala niya na ito ang tinutukoy na kalaguyo ng kanyang tiyong si Drigoy. Naging maayos naman ng buong linggo, maliban lang sa gabi-gabi niyang napapanaginipan si Manong Boy na palagi ring nagpapaalala sa kanya. Pag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag. Makakasumpong ka ng tulong sa tamang panahon. Nasanay na nga siya sa panaginip na yon, na itinuring na lang niyang routine na rin ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Biyernes ng gabi, nasa bahay siya at naghihintay ng sasakyan sa waiting shed nang makita niya ang matalik na kaibigan. Uy! Jason! Kumusta? Pati si Lolo Mario, kumusta na rin? Di ka na nagparamdam nitong mga nakalipas na araw ah. Okay na si Lolo. Mabuti at wala siyang naging bali sa katawan. Nalamog lang daw yung kalamnan niya sa pigi pero okay naman. Okay naman na siya. Pasensya na kung di ako nagparamdam sa iyo ha. Nag-focus kasi ako sa work eh. Panay overtime ako para may pambayad kami sa bills niya sa ospital. Magiging okay din ang lahat. O ano, pauwi ka na ba? Oo, nagmamadali nga ako kasi yung tiya ko aalis din kagad at walang magbabantay. Sayang. Ililibre pa naman sana kita pero sige, next time na lang. Sa susunod na lang ha. Ay, siya nga pala. Nakita ko ulit ang nanay at Chong Drigoy mo kanina dun sa banta sa simbahan. May kausap silang lalaki. Kaso, nawala rin sila kagad. Ha? Gustong isipin ng matangkad na binata na ang pagkikitang yun ng kanyang tiyuhin at ina ay tungkol lang sa sinasabi ni Ginang Alice para makatulong sa kanyang tatay sa pagpapa-opera ng mata. Pero ang kabilang banda ng isip niya ay tila merong sinasabing hindi maganda. Pagsakay ni Jason sa tricycle ay napaisip na naman siya hanggang mapaling ang tingin niya sa iskinita kung saan niya roon nakita si Chong Drigoy. Nang nandun na sa pinakadulo ng nasabing iskinita, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang building apartment na may 3 palapag ang taas. Ngayon niya lang to nakita sapagkat ngayon lang din naman siya nagawi doon. Eksakto pa na nakita niya ang tiyuhin na may dalang supot ng pagkain. Pumasok si Chong Drigoy sa loob ng gusali kaya dali-dali niya itong sinundan. Nagtago siya sa isang sulok para hindi makita at nang makakyat na sa 2 palapag, ay palihim niya rin itong sinundan hanggang sa pumasok ang lalaki sa isang silid. Pagkasara ng pinto noon,
ay daan-dahang lumapit si Alimer at inilapat ang tenga nito. May narinig siyang boses na tila nagtatawanan at naghaharutan. Pero malabo sa pandinig niya ang mga pinagsasasabi, kaya napakunot na lang siya ng noo habang napapakamot ang ulo. Sino naman kayang kausap ni Chong? Dito kaya yung sinasabi niyang nilipatan niya? Parang babae yung kausap niya eh. Si Chang Camille? Nasa Manila. Natigilan na siya matapos mabosesa ng babaeng kausap ng tiyuhin. Kumahalakha kasi ito ng malakas kaya natunuhan niya ang boses. Boses ni nanay yun ah. Upang mas makasiguro kung nanay nga niya ang nasa loob ng room apartment, ay naghanap siya ng pupwedeng masilipan hanggang sa makita niya ang isang maliit na bintana malapit sa kusina. Pasimple siyang sumilip doon at eksaktong nakita niya ang tiyuhin na walang suot na damit at nakaboxer na lang. Mas lalo siyang nagulat matapos makita ang ina na nakalapat ang paa sa mga gitnang bahagi ng katawan ni Chong Drigoy. Parang binuhusan ng mainit na tubig ang kanyang mukha nang makita kung gaano tratuhin ng kanyang ina ang pinsan ng kanyang tatay. Hindi alam ni Alimer kung paano ibubuhos ang galit habang pinagmamasdan ang lambingan ng dalawa. Napapikit siya at lalakad na sana palayo pero natigilan pa siya na magsalita ang kanyang ina. Halos gabi-gabi nang umiiyak si Elmer. Hindi ko alam kung mauumay na ba ako o makukonsensya eh. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin ang totoo sa kanya? Para matapos na to. Para naman hindi na tayo tago ng tago rito. Ano bang totoong sinasabi mo? Ang tungkol sa pagbato mo sa kanya ng Molotov? Kaya siya nabulag? Natigilan ng babae nang makita niyang tumalimang mukha ng kalaguyo. Nilambing na lang niya ito at hinalik-halikan sa leeg at labi bago magsalita uli. Hindi naman makapaniwala si Alimer sa mga narinig at mas lalo siyang nagnitnit sa galit matapos makita kung gaano kalapastangan ang nirerespeto niyang nanay. Sorry, hindi ko dapat sinabi yon. Hindi mo rin naman sinasadya yung ginawa mo sa asawa ko, tama? Hindi na mahalaga kung sinadya ko o hindi yung nangyari. Ang mahalaga, tapos na yon. Kaya huwag na natin pag-usapan ng tungkol doon. Di na natin may babalik yung paningin ni Elmer. Okay. Kailan mo ba kasi sasabihin sa pinsan ko ang totoo? Ha? Nagsasawa na ako sa ganitong setup, Alicia. Tago ko ng tago. Oo, kasal kayo ng pinsan ko. Pero ako naman talaga ang mas may karapatan na mapasa akin ka, pati ang anak ko. Hindi naman kasi madali ang sinasabi mo, Trigoy. Kung gusto mo, ako na mismo magsasabi kay Alimer na ako ang totoo niyang tatay. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil ako mismo magagalit sa'yo. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Sinasabi ko naman kasi sa'yo na bigyan mo ako ng oras na aminin sa anak ko ang totoo. Kung sino ang tunay niyang tatay. Ayoko na rin dagdagan pa ang sama ng loob na dinadala ni Elmer. Lalo na at sinabi niyang huwag kong kukunin sa kanya si Alimer. Okay, sorry. Pero hindi naman kasi may kakaila na anak ko talaga si Alimer eh. Tsura pa lang eh, hawig na hawig kami nung kabataan ko. Kaya huwag ka na magalit. Sige na, mananahimik na muna ako. Parang gustong sumabog ng puso ni Alimer sa kanyang mga nalaman. Para siyang tinusok ng 100 patalim sa dibdib matapos yon marinig, hanggang sa hindi na niya namalayang tumutulo na pala ng kusa ang kanyang luha. Dahil hindi na niya na-take pa ang mga nalaman, ay patakbo siyang lumayo sa lugar na yon. Sa gitna ng kalsada siya mismo napahinto habang umiiyak at humihingal. Bigla rin siyang nasukada sa biglang tensyon na naramdaman matapos sa mga nakita at nalaman na hindi matake ng kanyang sikmura. Mabuti na lang ay isang traffic enforcer ang nakapansin sa kanya, kaya inalalayan siya nito at itinabi sa pedestrian hall. Doon ay ipinagpatuloy niya ang pagkagulgol hanggang sa bigyan na siya ng tubig ng traffic enforcer. Nang medyo kalmado na ang kanyang pakiramdam, ay nagpasalamat siya sa Ginoo bago sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Pagbaba ng sasakyan,
Sa kanto palang papasok sa kanilang iskinita, ay inayos na niya ang sarili sapagkat ayaw niyang makita ni Aling Inday na galing siya sa matinding pag-iyak. Mabagal siyang naglakad habang muling inaalala ang mga nakita at narinig kanina. Parang musikang nagritmo sa utak niya ang usapan ng ina at tiyuhin na hindi pa rin siya makapaniwala. Kung gusto mo, ako na mismo magsasabi kay Alimer na ako ang totoo niyang tatay. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil ako mismo ang magagalit sa iyo. Ikaw naman, hindi ka naman mapiro. Sinabi ko naman kasi sa iyo, nabigyan mo ako ng oras na aminin sa anak ko ang totoo kung sino ang tunay niyang tatay. Ayaw mo na rin dagdagan pa ang sama ng loob na dinadala ni Elmer. Lalo na at sinabi niyang huwag mong kukunin sa kanya si Alimer. Okay, sorry. Pero hindi naman kasi may kakila na anak ko talaga si Alimer. Itsura pa lang, hawig na hawig kami nung kabataan ko eh. O sige na, huwag ka na magalit. Pananahimik na muna ako. Napabuntong hininga siya at muling namuo ang luha na handang pumatak, pero pinigil niya to hanggang sa makauwi na ng bahay. Naabutan niya si Aling Inday na pinapakain na ng hapunan ng kanyang tatay. Saglit na tumigil ang mga to dahil nagmano siya sa dalawa. Medyo late ka na yata ng uwi ngayon, anak ah. Oo nga. Mag-aalas 7 na ng gabi ah. Nag-overtime po ako. Ganun ba? O anak, kumain ka na. Sabayan mo kami ni Nanay Inday mo. Kumain na po ako, tay. Sa labas kami na kumain kasabay ko si Jason. Bago pa matapos magsalita ang matangkad na binata, ay eksaktong pagdating naman ng kanyang ina kasama si Drigoy. Napakulot tuloy ng noo si Alimer pagkakita sa mga yon. O anak, ngayon ka lang umuwi, gabi na. Napaismid ang matangkad na binata habang nakatingin sa ina. Ako talagang tinanong niyo ng ganyan? Nagulat ang lahat sa kakaibang asta ni Alimer kaya kunot noong napatanong ang kanyang ina habang si Ginoong Elmer, Aling Inday at Drigoy ay nakaantabay lang. Bakit anak? May nasabi ba akong mali? Tama na, Nay. Nakakasuya. Ali, bakit ganyan ka sumagot sa nanay mo? Ano ang pakialam mo, Chong Drigoy? Ha? Bakit nandito ka na naman sa bahay? Bakit magkasama na naman kayo ng nanay ko? Anak, tama na yan. Ate Inday, samahan na nga muna si Alimer sa kwarto niya. Tumigil na kayo lahat sa pagkukunwari nyo. Alam ko na ang totoo, Tay. Alam ko maghihiwalay na kayo ni nanay. Alam ko na ang relasyon nilang dalawa. Na si nanay, ang kalaguyo ng magaling kong tiyuhin. Ay, hindi pala tiyuhin. Tatay pala. Ang magaling kong tatay. O ano, masaya na kayo lahat? Dala ng sama ng loob ay natuloy-tuloy na ang pagpatak ng luha ng binata habang nanginginig ang buo niyang kalamnan sa galit. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig, lalong-lalo na si Ginang Alicia na napayak na lang din habang napapaupo pa sa sofa. Well, ngayong alam mo ng anak talaga kita. Tumigil ka! Ang kapal ng mukha mo! Kahit anong gawin mo, hindi kita matatanggap na maging tatay ko! Alimer! Napabaling ang atensyon nilang lahat sa Ginoong Bulag na dahan-dahang tumayo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi kita tinuro ang bastos yan ang nakatatanda sa iyo, ha? Lalo na ang tatay mo. Dahil doon ay lalong napaiyak ang binata habang pinagmamasdan ng inakala niyang tunay na ama. Kahit galit na galit at nanginginig na ang kalamnan sa sama ng loob, ay pinilit niyang ikalma ang sarili. Kinagat niya ng ilang ulit ang labi niya habang kinukuyom ang mga kamay at pagkatapos ay saka siya napabuntong hininga habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Kayo lang ang tatay ko. Ako ang totoo mong tatay, Alimer. Anak kita. Hindi mo ba napapansin na magkahawig tayo? Tama ang pinsan ko. Siya ang totoo mong tatay. Hindi mo lang tiyuhin si Drigoy. Kaya igalang mo siya, anak, kung paano mo ako ginagalang. Bakit ang bait-bait niyo?
Hindi niyo ba alam na ang taong yan ang dahilan kung bakit kayo nabulag ngayon? Ali, katulad ng sinabi ko sa nanay mo nung nakaraan, matagal na akong nabulag dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ngayon, mas nakikita ko na ang lahat na kailangan ko kayong palayain ng nanay mo. Hindi na pinatapos ng matangkad na binata ang sinasabi ni Ginoong Elmer. Tumakbo na siya palabas ng bahay at nang susundon siya sana ni Drigoy at Alicia ay inawat sila ni Aling Inday. Tumakbo ng tumakbo si Alimer hanggang sa marating niya ang parke. Naupo siya sa pambatang duyan at marahantong inugoy habang punong-puno pa rin ang sama ng loob. Napapikit siyang muli at napaiyak habang inaalala ang sinabi ni Ginoong Elmer kanina. Ali, katulad ng sinabi ko sa nanay mo nung nakaraan, matagal na akong nabulag dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ngayon, mas nakikita ko na ang lahat na kailangan ko kayong palayain ng nanay mo. Hindi ko matatanggap to. Napaigpit ang hawak niya sa makapal na lubid ng duyan sapagkat nasasaktan ng gusto ang kanyang damdamin na parabang tinutusok ng libu-libong patalim. Kailangan mo na ba ng tulong? Napalingon siya sa likuran matapos marinig ang pamilyar na boses ng matandang lalaki. At hindi nga siya nagkamali sapagkat naroon ang matandang gusgusing Ginoo na makailang beses niyang binigyan ng limos at ilang beses din niyang napapanaginipan. Umalis siya sa duyan at nagpunas ng luha sa kadahan-dahang lumapit sa matandang lalaki. Manong Boy? Sinabi ko naman sa iyo, kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag. Makakasumpong ka ng tulong sa tamang panahon. At ang tamang panahon na yon ay ngayon na. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Sumunod ka sa akin at aalisin natin ang mga bagay na bumabagabag sa iyo. Ang mga bagay na nagpapabigat ng kalooban mo. Dahil sa wala ring mapuntahan at lumalalim na ang gabi, kaya naman sumunod na lang si Alimer sa matandang lalaki kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta. Makalipas ang ilang minuto ay hindi rin niya namalaya na nasa liblib na lugar na pala sila. Hindi sa kanya pamilyar ang lugar kaya nagtaka siya at napatanong habang sinusundan si Manong Boy. May ganito po palang lugar dito sa amin? Dahil masyadong nakatuon ang atensyon mo sa maliit na bagay, kaya hindi mo na nakikita ang mga malalaki na nasa paligid mo lang. Saan po ba tayo pupunta? Huwag kang mag-alala. Hindi kita dadalhin sa lugar na ikapapahamak mo. Eksaktong pagkasabi noon ay napahinto sila sa tapat ng isang may kalumaang bahay, pero napaka-elegante pa rin pagmasdan. Saka merong biglang naalala si Alimer na minsan na niyang napagkwentuhan ng mga kaibigan. Ito yung magarang bahay na sinasabing inabandonan na ng may-ari. Ano pong ginagawa natin sa tapat nito? Diyan ako nakatira. Otomatikong bumukas ang gate kaya napatras sa gulat ang matangkad na binata. Pagpasok ng Ginoo sa loob ng bakuran ay patakbo niya tong sinundan. Nagulat siya sapagkat pagpasok nila sa loob ng bahay ay parang nagiba ang ambience ng lahat ng bagay. Lumiwanag ang paligid na malayong malayo kung titingnan mo mula sa labas. Naging malinis na rin tingnan ang itsura ng matandang Ginoo na nagmukha ng kagalang-galang. Naglaho ang pagkamangha at takot kay Alimer kaya lakas loob niyang tinanong si Manong Boy. Sino po ba talaga kayo, Manong Boy? Pagpasok nila sa isang malawak na silid, ay pinaupo muna siya ng Ginoo bago sumagot sa kanyang tanong. Isa akong simpleng taong mayroong kakayahan at nag-aaral ng itim na kapangyarihan. Tinatawag to ng iba na pangkukulam, sorcery, witchcraft, magic, albularyo, o kung ano-ano pang alam ng tao na sasang-ayon sa kanilang panlasa. Pero
Isa lang ang layunin ko sa mundo, ang magbalik ng pabor sa mga taong katulad mo na handang tumulong sa mga payak sa kahit anong paraan. Hindi umimik si Alimer sapagkat nakaramdam na naman siya ng kalungkutan matapos maalala ang nangyari kanina sa kanilang bahay. Kahit hindi mo sabihin, nababasa ko sa mga mata mo ang matinding pagdaramdam, sama ng kalooban, galit, awa sa sarili, takot at paghihiganti. Lahat yon nakikita at nararamdaman ko ng walang kahit anong panghuhusga. Dahil lahat ng tao ay dumarating ang oras na makakaranas ng sirkumstansya sa buhay. Naiyak na lang ang matangkad na binata dahil sa mga sinabing yun ng matandang kaharap. Huwag kang matakot na umiyak at magalit. Dahil normal yon sa taong nasasaktan. Gusto kong gumanti. Gusto kong bigyan ng leksyon ng nanay ko at ang tiyuhin ko. Ang tunay mong tatay. Mas lalong nagngit-ngit sa galit si Alimer matapos yung marinig kaya napatayo siya at napadabog ng kamay sa antigong lamesa na nasa pagitan nila ni Manong Boy. Hindi ko siya matatanggap bilang tunay kong ama. Siya lang ang tatay ko. Si Tatay Elmer. Kahit na hindi mo siya tanggapin, hindi mo yon may kakaila sa iyong sarili. Mamatay na sana siya. Sigurado ka ba dyan? Pagbibigyan ko ang gusto mo pero kailangan mong siguraduhin sa sarili mo na hindi mo pagsisisihan ng bagay na napagdesisyonan mo nang may galit kang nararamdaman. Napahagulgol na parang bata si Alimer na muling napaupo, kaya nilapitan siya ng matandang lalaki at inalo. Bibigyan natin sila pareho ng leksyon. Pero kung gusto mong mamatay ang totoo mong tatay, pag-isipan mo munang mabuti. Inilapat ng Ginoo ang mga kamay sa lamesang antigo na nasa harapan nila at pagkatapos ay nagsimula siyang magbigkas sa mga salitang hindi pamilyar sa pandinig ni Alimer. 3 ulit na binigkas ni Manong Boy ang orasyon hanggang sa unti-unting umihip ang malamig na simoy ng hangin. Nang dumampito sa balat ng matangkad na binata, ay napaiyak siya sa sarili dahil sa lamig ng pakiramdam. Tumigil din siya sa pag-iyak at pinunasan ng mga luha habang nakikinig sa orasyon na unti-unting nag-e-echo sa buong silid. Mas lumakas ang ihip ng hangin, kaya mas lalong humigpit ang yakap ni Alimer sa sarili dahil mas dumoble rin ang lamig na nararamdaman niya. Nagpatuloy naman si Manong Boy sa pagbigkas ng orasyon. Biglang tumigil ang pag-ihip ng hangin at tila ba nilamon ng matindi at nakabibinging katahimikan ng buong paligid. Damang-dama ng gwapong binata ang tila kung anong hindi kaaya-ayang puwersa na lumulukob sa kanilang kalagitnaan. Kaya napatingin siya sa matandang lalaki na nakapikit at tila nakikiramdam sa paligid. Ganun na rin ang ginawa niya. Pumikit siya at nagdasal na lang sa isip dahil nakakaramdam na siya ng takot sa ginagawa ni Manong Boy, na muling nagsalita ng orasyon pagkalaon. At sa muling pagdilat ng binatang matangkad para tingnan saglit kung ano ang nangyayari, ay laking gulat niya sapagkat napakabalasik na ng pagmumukha ng matandang lalaki. Tumalim din ang mga tingin nito habang patuloy sa pagbigkas ng mga hindi maunawa ang salita. Unti-unti ring nagbago ang boses ni Manong Boy na mula sa pagiging tinig ng isang natural na matandang lalaki ay bigla itong dumami na parang pinaghalo-halong boses sa mga nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Pakiramdam ni Alimer ay parang huminto ang oras sapagkat nang tumingin siya sa paligid ay walang gumagalaw. Pero nararamdaman pa rin niya ang kakaibang takot na lumulukob sa silid na kinaroroonan nila. Pagbaling niya ng tingin kay Manong Boy, ay ngumiti lang ito na abot hanggang tenga at kasunod na noon ay muling umihip ang malakas na hangin dahilan upang magdilim ang buong paligid na kahit ang sarili nila ay hindi nila makita. Takot na napayakap sa sarili si Alimer habang ang matandang lalaking mangkukulam
ay patuloy din sa pagbigkas ng nakapananayong balahibong orasyon nito. Mas tumindi ang lamig at bigat na nararamdaman ni Alimer. Uminit din ang kapaligiran na para siyang inaapuyan sa impyerno at pagkatapos noon ay nakarinig siya ng mga ingay sa paligid. Iba't ibang klase ng kaluskos na tumagal ng ilang minuto. Mga sigawan ng mga taong humihiyaw na parang humihingi ng saklolo. Doon na tuluyang nahintakutan si Alimer nang mapagtanto niyang para na nga talaga siyang nasa impyerno. Manong Boy, tama na po! Tama na po! Natatakot na ako, Manong Boy! Sa huling pagbigkas sa matandang Ginoo ng orasyon, ay bigla namang siyang nilamon ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos noon, sa isang iglap ay tila bumalik sa normal ang lahat. Pawis na pawis at tingal na hingal si Alimer habang nakaupo at nakamasid sa paligid. Napahawak siya sa sariling dibdib matapos mapagtantong buhay pa siya at wala na sa impyerno. Napunta po ba tayo sa impyerno kanina? Narinig ko din po na parang nag-iba ang boses niyo eh. Ikaw lang ang makakasagot ng mga tanong mong yan. Ipinakita ng orasyon sa'yo ang mga gusto mong makita at mangyari. Ano pong ibig niyo pong sabihin? Sa ngayon, dahil madaling araw, matulog na muna tayo. Bukas ka na umuwi sa inyo at makikita mo ang resulta ng ginawa nating orasyon. Pagtingin ng binata sa orasan, ay ganun na lang ang gulat niya sapagkat mag-aalauna 30 na ng madaling araw. Sa pagkakaalam niya kasi ay wala pang 10:00 nang nagpunta sila sa maggarang bahay ni Manong Boy. Paano po nangyari yun? Parang ang bilis ng oras ah. Mahiwaga talaga ang oras. Ito ang pinakamahiwagang mahika sa lahat. Sa pinakadulo, paglabas mo dito, ay merong kwarto sa bandang kanan na po pwede mong tulugan. May iwan lang ako rito saglit. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka sa lugar na ito. Bukas, makakauwi ka na. Kahit kinakabahan ay sinunod na nga ni Alimer ang sinabi ng matandang lalaking mangkukulam. At nang marating na niya ang nasabing silid, ay kaagad siyang nahiga sa malambot na kama. Doon niya naramdaman na matinding pagod na parang binugbog ang mga kalamnan niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari pero pinilit ng utak niya na tanggapin ang mga yon. Hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya at nanaginip. Mula sa panaginip ay nakita niya ulit ang inang si Alice at ang tunay niyang ama na si Drigoy sa apartment na kung saan niya nadiskubre ang lahat ng katotohanan. Nakapwesto ulit siya sa maliit na bintana habang pinagmamasdan ng dalawa na seryosong nag-uusap. Hindi ko kaya to na magalit sa akin ng anak ko. Mawawala ang galit niya sa'yo. Pero ang nakakalungkot lang, kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi niya talaga ako kayang tanggapin bilang tatay niya eh. Tahimik lang siyang nakinig sa mga ito hanggang sa nagulat na lang nang makitang biglang tumayo ang totoo niyang ama. Yari, Trigoy. Putubo sa'yo. Hindi ko alam. Ikaw rin, tinutubuan ka rin ng mga butlig-butlig ko. Kitang-kita ni Alimer kung paano tubuan ng mga mapupulang butlig-butlig ang kanyang nanay at totoong tatay. Mabilis na lumaki ang mga butlig na yun hanggang sa mag-transparent ang mga to na parang lobong nasobrahan sa hangin. Trigoy! Magkasabay na naghubad ng damit ang dalawa habang parehong nagkakamutan ng mga katawan dahil sa dami ng malalaking butlig-butlig na ilang saglit na lang ay parang sasabog na. Dala na matinding takot ay lumabas silang dalawa ng apartment na hindi namamalayang wala silang mga suot na saplot sa katawan. At doon sila sa kalsada nagsisisigaw ng tulong. Dahil malalim na ang gabi, kaya naman walang ibang taong nakarinig sa kanila hanggang sa isa-isa na ngang magputukan ng mga butlig-butlig nila sa katawan na lalo nilang ikinagimbal. Hindi naman alam ni Alimer ang mararamdaman pagkakita sa paghihirap ng kanyang ina at tunay na ama.
Kaya tumakbo rin siya sa malayo hanggang sa mahulog siya sa duyan at tumama ang kanyang muka sa madamong lupa. Paggala ng tingin niya, ay sa kanya lang napagtanto na nasa playground pala siya. Ha? Anong ginagawa ko dito? Nasaan si Manong Boy? Teka, nangyari? Dahil hindi niya rin maintindihan ng mga naganap, kaya nagdesisyon na lang siyang umuwi ng bahay kung saan matyagang naghihintay si Aling Inday sa kanya sa sala. Tulog na ang Tatay Elmer mo. Nakatulog na sa kahihintay sa'yo. Ang nanay mo naman, umalis din kanina kasama ng tiyo, Tatay Drigoy mo. Saan ka ba nagpunta, Ali? Sa playground po. Nakatulog ako sa duyan eh. Mukhang napasarap ang tulog mo Kaya nga po, Nay Inday. Gusto mo bang kumain? Iinitin ko yung ulam. Umiling muna ang binatang may nananamblay na mga mata habang nanatiling nakatitig sa matandang babae. Okay lang po ako. Sigurado ka? O pwede mong sabihin hindi? Okay lang po talaga ako, Nay Inday. Anong oras na po pala? 3:00 na. Sige na, matulog ka na. Ako na ang magsasara ng pinto. Bago matulog ay yumakap muna ang binata sa matandang kasambahay at umiyak ng umiyak hanggang sa tila maubos ang kanyang luha. Kinabukasan ay nabalita ang patungkol sa nangyari sa 2 tao na nakita sa gitna ng kalsadang humutubad na parang mga wala sa sarili. Napag-alaman na sina Drigoy at Alicia to, kaya mabilis na umugong at kumalat ang usap-usapan patungkol sa pagkakaroon ng relasyon ng dalawa. Dumanas sa matinding trauma si Alicia dahil sa nangyari. Si Drigoy naman ay nakulong dahil sa pag-amin niya sa kasalanang nagawa kay Ginoong Elmer kung bakit ito nabulag ngayon. At katulad ng pangako ni Alimer sa kinalakihan niyang ama, hindi niya ito iniwan at dito niya pa rin ibinuhos ang pagmamahal niya. Kahit pa nalaman na niya ang totoo na hindi ito ang totoo niyang tatay. Dumating din ang panahon na nagkaayos sila ng kanyang nanay, pero humiwalay na to ng tuluyan. Dinadalaw-dalaw niya rin ang totoong tatay na si Drigoy at pinilit niya ang sarili na pakibagayan ito. Sapagkat natutunan ni Alimer na kahit gaano pa kasama ang nagawa nito, ay ito pa rin ang totoo niyang tatay. Sa mga nakalipas na taon nang makalaya si Drigoy, ay tinanggap na niya to ng bukal sa kalooban. Binigyan niya ng tsansa ang Ginoo na magampanan nito ang pagiging ama sa kanya, katulad na rin ng bilin ni Ginoong Elmer bago pumanaw. Natutunan niya nga rin na mahalin bilang ama si Drigoy, at nang muli silang magkita ni Manong Boy sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagpasalamat ulit siya sa matandang Ginoo sapagkat isa to sa nagturo sa kanya kung paano magpatawad. Sa ngayon ay kasama na ni Alimer ang tatay niyang si Drigoy, ang inang si Alicia at ang loyal nilang kasambahay na si Aling Inday. Naging isa pa rin silang masayang pamilya sa kabila ng mga pangyayari. Wakas!